paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, may agam-agam si Isabela sa kung sino ang babaeng multo na nakita niya sa paaralan. Bakit siya kilala nito? At bakit tila may galit ito sa kanya? Narito ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang paghihiganti sa isa na namang gabi ng lagim. Tay, nandito na ho ako. Oy, anak, buti nakauwi ka na. Oo, ano po? Awa ka ng Diyos. O ano, kumusta araw mo? Ay, okay lang po, Nay. Inatake nga ako ng vertigo kanina pero dinala ako ni Adrian sa clinic. Pinagpahinga naman po ako ng nurse doon. Ay, ganun? Kumusta na pakiramdam mo? Ayos ka lang ba? Huwag ko kayo mag-alala, Nay. Okay na ako. Mabuti nga nasalo ako ni Adrian. Muntik na akong matumba. Ay, kung hindi, baka nabagok na yung ulo ko sa simento. Diyos ko naman, anak. Abay, alagaan mo naman ang sarili mo. Buti nandiyan si Adrian. Nakatulong din yung madalas niyang pagbuntot sa iyo nitong mga nakaraang araw. Oo nga po eh. Ay, teka muna. Kumain ka na ba? Paghahanda kita. Salamat po, Nay. Ay, teka sandali.
Anak, oo nga pala tumawag yung lola mo kanina. Talaga? Anong sabi? Kumusta na si Lola? Ayun. Ayos lang daw siya. Kumusta tayo? Pinapatanong niya kung kailan tayo uuwi. Yan, sabi ko, hindi ko pa alam kung kailan ang bakasyon niyo sa eskwela. Talaga? Anak ko, bukas na bukas aalamin ko kung hanggang kailan yung huling araw ng klase namin. Sayang, hindi ko nakausap si Lolo, hindi ko siya nakumusta. Hayaan mo na, sinabi ko naman, ayos lang tayo dito. Wala, sige na, kumain ka na. Matanong ko lang. Oo. Umiinom ka pa ba ng gamot mo? Bus na ho, nung isang buwan pa. Ay. Tsaka huwag mo kayong mag-alala. Hindi naman kasing tindi ng atake ko noon, yung sa ngayon. May kahit na ba hihintayin mo bang maging matindi pa yung nararamdaman mo? Nay, labas talaga itong adobo mo. Sarap. Sa iniiba mo usapan. Nabobola ka Hindi, totoo sinasabi ko, masarap yung adobo niyo. Siya nga pala, Nay. Pwedeng magtanong. Ano ba yun? Naniniwala ba kayo sa multo? Ano? Multo? Oo. Bakit ito naitanong? Sagutin niyo muna yung tanong ko kung naniniwala kayo. Kung hindi po, baka hindi rin kayo maniniwala sa sasabihin ko. Na ano naman? Abay, huwag mo sabihin nakakita ka ng multo. Oo, gano'n na nga ho. Sus! Imahinasyon mo lang yun, anak. Dala lang yan ang pagkahilo mo kanina. Ang mabuti pa, tapusin mo na yung pagkain mo para makapagpahinga na tayo. Ay, Diyos ko! Ay, ano ba yan? Kakagulat ang matupusang to. Shoo! Alis yan! Shoo! Sino ano yung natatakot sa pusa? Hindi nga kayo takot sa multo, pero sa pusa naman, takot na takot kayo. Ay, pwede ba tigilan mo na nga ako, Isabela? Diyan ka lang nga, matutulog na ako. Ang bilis niyo talaga mag-change mode. Kanina, grabe yung pagiging caring. Ngayon naman, ang cold. Yeah! Totoo kaya yung nakikita ko kanina? O baka naman tama si nanay. Produkto lang yun ng imagination ko. Siguro nga guni-guni ko lang yun. Ay, naku, mabango na nga muna ako. Di ako makatulog Oras na ba? Tingnan ko nga sa ala. Uy, magka-alas 12 na pala. Bakit naman napakaalinsangan ng panahon? Teka nga't bubuksan ko yung kurtina ng bintana ko. Konti. Isabela. Wag siya. Wag siya. Babaeng multo. Nasa labas. Malapit sa gate. Wag siya, Isabela. Wag siya. Papatayin ko siya. Tigilan mo ako. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Lumayas ka! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Isabela, gising. Nanaginip ka, anak. Gising. Nay, nakita ko na naman siya. Ang babaeng multo. Ay, natatakot ako. O nagagalit siya sa akin. Hindi ko alam ang dahilan. Naku, anak, umaga na. Isang masamang bangungot lang yon. Hindi ka niya masasaktan. Ay, Nay. Natatakot ako. Dahil palagi niyang sinasabi yung salitang huwag.
Para magpinipigilan niya akong gawin ang isang bagay. Oh, hala, sige na. Umalma ka, anak. Tama na, tala. Panaginip lang yun. Okay ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo ah. Hindi ako okay, Adrian. At hindi ako magiging okay hanggat hindi ako tinatantanan ng babaeng multo na yon. Sino bang babaeng multong tinutukoy mo? Ewan ko, hindi ko alam. Wala akong idea. Basta ang alam ko, pinipigilan niya ako sa isang bagay na hindi ko naman alam kung ano. Una ko siyang nakita nung mahimatay ako. Pero ngayon, pati sa panaginip ko, nagpapakita rin siya. Ano? Oo. Alam mo bang nung nakaraang gabi, may babaeng multo rin na nagpakita sa akin sa panaginip. Sinakal niya ako ng ubod ng higpit. Buti na lang, nagising kagad ako kaya nakawala ako mula ron. Dahil kung hindi, baka namatay na ako. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Okay, class. Bukas ang huling araw ng klase ninyo ngayong semestre. Ngayon pa lang binabati ko na kayo dahil sa wakas, ang lahat ng pagod ninyo ay nagbunga na. At sa susunod na taon, second year college na kayo. Yay! Last day na natin bukas! Isabela, maaari ba akong sumama sa iyo sa bahay niyo? Bakit naman, Adrian? Natatandaan mo yung sinabi ko sa iyo na kung pwede, sumama ako sa inyong magbakasyon papuntang Santa Ninfa. Oh. Gusto ko sanang formal na magpaalam kay Aling Maring sa nanay mo. Total, sabi naman ni Mrs. Cruz bukas ay huling araw na ng pasok natin. Pwede naman na ako na lang yung magsabi bakit kailangan mo pang pumunta? Basta, iba pa rin kasi kung ako mismong magpapaalam kaysa sa sasabihin mo lang, hindi ba? Bahala ko. Pero, nakay nanay pati naman ang desisyon. Oo, alam ko naman yun. Dito na po ako. Manyo po. Kawan ka ng Diyos, anak. Kasama ko nga po pala si Adrian. Meron daw siya sasabihin sa inyo. Ganun ba? Oo. Oh, ano ba yun, iho? Magandang gabi ho, Aling Maring. Gandang gabi naman. Gusto ko lang sana kayong tanungin kung maaari ho akong sumabay sa inyo papunta sa Santa Ninfa sa darating na bakasyon. Bakit naman, iho? Kung hindi pa po nababanggit sa inyo ni Isabela, taga Santa Ninfa rin ako. Gaya ninyo. At taga Ildefonso rin pong kamag-anak ng papa ko. Ganun ba? Kalain mo nga naman, oo. Magkaparehas pala tayo ng probinsya. Siya. Alam niyo na ba kung kailan ang bakasyon niyo? Bukas unay, Biyernes. Huling araw ng pasok namin sa school, sabi ni Mrs. Cruz. Kung gayon sa makalawa din, maganda tayo para pumunta ng probinsya. Aling Maring,
Meron po sana akong gustong sabihin. Ano ba yun, Adrian? Isa ko talaga sa mga pakay ko sa pagpunta ko rito ay para formal na magpaalam sa inyo. Magpaalam? Para saan? Gusto kong formal na magpaalam sa inyo na naliligawan ko si Isabela. Adrian? Ano ka mo, iho? Gusto kong ligawan ng anak nyo. Matagal na po akong may nararamdaman para kay Isabela. At sa tingin ko po, ngayon na ang tamang panahon para magpaalam. Unti-unti nang nagpaparamdam ang babaeng multo kay Isabela. Ngunit ano nga ba ang tunay na pakay nito? Papayag naman kaya si Aling Marin sa panliligaw ni Adrian sa dalagang anak? Pakinggan bukas ng gabi ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang paghihiganti sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles at Jerry Mutia. Naglabat ng tunog Temyong sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Jimmy Lingan Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagi.